All the way from? Alaminos, Laguna. Oh, Laguna. Guys, Kirby all the way from Pampanga. Ayan, pauwi na siya. Yes. Ang ganda rin ng view. Diba? Isa to sa mga go-to resort namin. Kasi ang ganda niya. Ang ganda ng pwesto. Tingnan mo, ube at saka cheese sa loob. At saka gusto ko yung Cochin Tac sa beachfront. Meron na silang mga beach beds, guys. Itong station 2 to kasi, nandito yung nightlife. Maganda tumambay, lalo na pag sunset. Then dito, mismo sa McDonald's, nag-decide ako na gawing isa sa mga scholar ko. Ang nalus natin, malaking pasensya. Hello guys, hello mga Kempinatics, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another Boracay travel vlog. And guys, for today's video, syempre tapos na tayo sa Secret Beach, tapos na tayo sa Angol Beach, tapos na rin tayo sa Station 3 para sa mga updated beachfront resort prices sa Agoda during habagat season. So ngayon, nandito tayo sa tapat mismo ng La Carmela, and ang susuri naman natin is from La Carmela going siguro hanggang Starbucks. Yun yung magiging basis natin para tumigil na tayo sa kalokohan. Sharing lang. Again ha, ito yung mga beachfront hotels na makikita natin basta visible siya, like may pangalan. Kasi kung wala, edi wala. Tapos sama na rin natin yung mga restaurant, mga kung ano yung mga makikita natin. And ito yung updated price list sa Agoda during habagat season. Kasi di ba nga may tinatawag tayong high season which is summer, and then low season kapag mga ganitong season na from June hanggang siguro mga October, November. Currently nasa ano na ha, as early as 7:39 AM. Ang dami naliligo. Ang saya lang, ang saya maligo. I mean, pag umaga, yung wala pang init kasi makikita mo talaga yung dami ng tao. At saka ganito yung mga gusto ng mga tao kasi ayaw nilang mangitim. Tapos ang ganda ng view. Pakita ko muna sa inyo bago tayo maglakad. Di ba nakikita nyo ba yan? Ayan. Tapos at the same time guys, di ba naligo tayo sa may Secret Beach. Tapos napakita ko rin naman sa inyo yung dagat ng Angol at saka Station 3. Ngayon, itong Station 2 to kasi, nandito yung nightlife. Nandito yung pinakamaraming souvenir shops. Nandito rin yung mga kainan, halos karamihan. Kasi nandito din kilalang D-Mall. So yun yung part ng Station 2 guys. Bali ang gagawin natin, suyurin natin to, pasok tayo ng D-Mall, tapos pag may nakita tayong iskinita, sasabihin ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga hotels na matatagpuan doon without going there ha, kasi haggard yun. Para at least guys, kunyari ganito, kasi lalo na yung Idolicious, madadaanan natin yun, di ba? If ever kasi na may mga followers tayo na naghahanap kung saan ba siya, at least from dito sa La Carmela, i-check nyo kung paano ko siya nilakad hanggang marating natin yung Idolicious o kung ano pa yung mga hotels na nakikita ninyo. Bali, dito tayo nag-start dati. Itong road na to, pag tinumbok nyo yan guys, Station X na yan. Nandyan yung Binetas, yung store natin. Okay? So, ganon. So, tara, ready na ba kayo? Okay, first stop tayo ha. Siyempre, hindi natin simulan sa La Carmela de Boracay. So ipa-flash ko na lang guys yung mga rates niya. Siguro overnight stay lang tayo ha. Tapos basta low season, June, July, August, September, October, November. Ha? And then yan siya sa may Station 2. Tapos guys, nagpo-provide din niya ng buffet lunch at saka dinner. Meron pa yung mga paluto na ihaw-ihaw kung gusto nyo. Dito, daan kayo dito sa gilid. May makikita kayo dyan parang pinaka-restaurant nila. Tapos may breakfast buffet din yan of course para sa mga guests. I'm not sure lang kung pwede rin sa mga outside guests. Kayo na lang bahala ha. And if ever nagbubook kayo guys ng mga bundle, yung flight with hotel accommodation sa Agoda, most of the time La Carmela yung naka-tie up sa kanila. O di ba? La Carmela, baka naman. Hindi to sponsored guys ha. So tara, suyurin na natin. Para lang at least may idea kayo. Okay? Let's go. So guys, kasunod lang ng La Carmela itong iyaw-iyaw. Alam ko ano na to eh. For rent na ata to guys. Pero meron pa rin. Tapos ang dami ko nakikitang bad reviews dyan guys. Kasi parang nagmahal daw sila. Yung dating mga libreng toppings ngayon may bayad na. So anyway, hindi man ako nakapag-try pa dyan ever. Tapos yan, bilihan ng mga souvenirs. Oh, ito. Ano ba? May nuwat tayo dito or nakipaski lang sila? Tapos, ito na yung nigi-nigi. So, alam niyo ba guys, si Anli Lechon natin sa Binetas, dito siya before. Kaso, medyo tago kasi siya. At saka parang nalalayuan yung mga tao. Kaya, ang ginawa namin, nilagay namin siya dun sa Binetas mismo. Tapos, meron din ditong, ano ba, yun, yung Wukong Barbecue, hot pot, nandito rin. Actually, nakikita ko kasi siya palagi sa feed ko.
Ito. Ayan, pasok lang kayo dyan kung gusto niyo. Okay. Tapos, dito naman, sa tabi niya, may ATM. At saka may Taipei milk tea. Kung naghanap kayo ng ATM, tapos naghanap din kayo ng milk tea, ayan. Okay. Taran. And then, kasunod niya lang guys, is may daanan na dito, going to the main road. Pero hindi ko alam kung saan ang tumbok nito. Shortcut. Ayan. Okay guys, so after na Henan Palm Tree, bali puro ano na to, mga bilihan ng pasalubong. Medyo siguro mga 100 meters. Lakarin lang natin, tapos pakita ko rin sa inyo yung view ulit. Guys, di ba alam niyo naman may Coco Mama, may Ube Mama, ganyan-ganyan mga mama. Tapos may mga snowflakes doon. Dito naman guys, sa Station 2 Beachfront, meron silang ice flakes. Actually masarap din yan. Ayun, mga ganito. And this is open from 9 AM to 11 PM. Ice Flakes Beach. Tapos guys, alam nyo ba, halos karamihan na sa mga malalakihang resort dito sa beachfront, meron na silang mga beach beds guys. Katulad nito, magkaiba sila eh. Parang baka sa El Centro, hindi ko lang sure ha, or sa susunod na accommodation, which is the Mandarin Bay Resort and Spa. Nakakatawa kasi syempre it's a plus na yan kapag may beach beds yung mga hotel. Maganda tumambay, lalo na pag sunset, diba? So tara, next guys is syempre yung hindi pa natin natatry din na accommodation. Hintayin na lang tayo ng sponsorship. Charot lang, let's go. So ayan guys, nandito tayo sa Mandarin Bay Resort and Spa. And don't forget kung gusto nyo mag seafood buffet, La Fiesta, yung restaurant nila. Then prime rib, unlimited buffet for 1,688. Tapos ang seafood buffet nila, 888. Tapos alam nyo ba, guys, ito, sayang itong puno na to. Ang ganda kasi niya sana. Kaso bumagsak kasi siya, naputol. Pinutol yata. Kasi nga, naglilin na siya masyado dito. So delikado na. Ayan o, nakakatawa. Okay? Medyo against the light pala tayo guys. Sana makita pa rin. So anyway, ito na yung Henan Regency guys. Nakapag-try na tayo dyan. And malawak yan May bridge yan guys. Kasi ito, napapaligiran niya yung road na to. So bali itong road na to guys, ito yung sasabi ko sa inyo sa Station 2 na Sunset Road. Diyan, pupunta pa ba natin? Ay, sige, puntahan natin. May gusto akong bilhan. Si Kuya Jason nandito. So bali, nandito yung Azalea, nandito yung Boracay Holiday, nandito yung Eurotel, Mandarin Bay Resort and Spa, may shortcut din dito, Henan Garden, Henan Regency, yun na nga yun. Tapos Boracay Haven, ayan. Tapos alam niyo ba guys na dati merong McDonald's dito, which is yun na nga, nilipat sa main road at saka nagkaroon din sa beachfront. Tapos pinalitan siya ng peri-peri. And then after ilang years, ayan, wala na yung peri-peri. Flashback. Wala ka kahapon kuya. Anong tinda natin ngayon? Ayan. Ito guys, si Kuya Jason. Dito lang siya nakastay sa after ng Mandarin, tapos tapat ng Henan. Ayan. Ito, masarap to. Kutsinta, sir. Kutsinta. Ha? 100 pera mo, no? Di okay lang. Sige, saan ito? Kutsinta. Tapos try ko yung maruya mo. Magkano yung kutsinta mo ulit? 25 lang. 25 lang. Tapos maruya, Ganun din po. 35. Masarap to guys. Yung mga kabataan nyo na kutsinta. Maliit na version lang pero lasang-lasa niya. Masarap nga to kuya. And then meron din si kuyang nilupak. Nilupak. Tapos may puto. Puto cheese. Kuya, tsaka maraming bumibili kay kuya. Mga stop dito sa Mandarin at tsaka sa Henan. Yan si Kuya Jason May Facebook pala to. Para kung gusto nyo siyang i-message kung nasan siya. Ayan. Okay niya kuya. Keep the change. Ay, sige.
Thank you, kuya. End of flashback. So yun guys, nakabili tayo ng turon with ube at saka cheese sa loob. At saka gusto ko yung kutsinta kasi alam niyo yung mga kabataan or not sure kung meron pa rin ngayon, yung naglalako ng putot kutsinta tapos ang sahog niya lang talaga or yung pinaka-toppings is nyog. Wala pang mga caramel nun eh. Ang sarap. Maliliit, bite size siya sa murang halaga. Tapos si kuya, nakakatuwa kasi ano pa yan, from mainland pa. Buwabiyahe pa siya going here araw-araw. From morning hanggang alas 3 ng hapon. Itong Henan Regency, nakapag-try na tayo dito, di ba? Nagkaroon na rin tayo ng hotel tour dito, tsaka resort tour. Kung gusto niyo lang check yung vlog natin. Kasi marami rin siyang restaurant. Okay, may Hachan, may Christina's, may Mesa, tapos yung pinaka-restaurant na nag-serve ng breakfast buffet and dinner buffet yung Sea Breeze. Tapos dito tayo dati. Diba? Okay, so sige. Daanan lang natin to and then next tayo, ha? Dito naman guys, merong shawarma lishu. So yan, buy one get one sila, pero close pa ha. And then meron ditong fruit shake. Ayan, kung gusto nyo lang. Halos ano lang yan, pinakadulo ng Henan Regency. Tapos katabi niya na yung isa sa mga kilalang bar, yung Ombar Boracay. Yes, party. All the things you never show. There are the things I want to know. Secret star in your heart so slow. But if you don't wanna tell. Guys, grabe, gumaganda yung panahon. Nagpapakita yung haring araw. So anyway, nadaanan natin yung Don Vito. Gusto ko sanang hanapin si Maiden. Kaso panggabi daw siya. And then ito guys, dating De Paris. Ayan, alam nyo ba? I think nakwento ko na ito sa mga vlogs ko. Pag sisuyo natin to na isa to sa mga go-to resort namin. Kasi ang ganda niya. Ang ganda ng pwesto. Tingnan nyo ha. Paglabas nyo, ito yan. Ito na dagat to. Tapos meron din silang mga beach beds before. Yung nga lang, after pandemic, ka-apekto rin yung reclamation, yung pag-close nitong Boracay. Tapos hanggang di na siya di na siya naka-recover. Hanggang sa binenta niya na. Mababait pa naman yung mga staff niya. Tapos maganda yung room. Medyo luma na pero at least safe ka. Alam mo safe ka kasi may guard din dyan. Nakakatuwa lang. Those were the days. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say. Pero Hindi ka na umalis dito? every other month. Ano kong pangalan? Mark. Mark din. Gusto mo sama? Nag-vlog ako. All the way from? Alaminos, Laguna. Oh, Laguna. Guys, Mark din, kapangalan ko. Nanonood ng mga vlogs natin dito sa Boracay. Inisip ko na, ikaw kaya to? Oh. Parang Pumayat na ba? Pumayat na. Oo nga eh. Makikita kita. Pag umaga pa, diyak ito. Para may pang spare ka pa. Yan. Kaya Thank you. Pang luggage, laptop. Yan. bago ko makukumis, approach ko kaya to. Nice to meet you, Mark. Hindi ka pa nag-vlog nung nakita kita eh. Kasi ano lang, nag-ano ko, check ng mga hotel ulit. See you around ha. Sige. Ingat, enjoy. Nakakatuwa naman. May namit pa tayo tapos kakilala natin. Tititigan niya ako kanina pa. Ganito na ba ako pumayat? Hindi nyo na ako kilala. Charot lang. O hindi ko mapapayat na tayo guys. Ang laki na ng nalus natin. Ang nalus natin, malaking pasensya. Charot lang. So anyway, yung katabi ng dating De Paris is Leslie de Boracay. Ayan talaga, tumagal na siya. Tapos meron ditong parang Ombar din, bar house or club, yung summer place. Oh, guys, last time na nagsuyod tayo dito, January, for the summer edition, may nadaan tayong ginagawang, hindi ko pa alam kung hotel or resort, pero meron na siya, Ramada Angkor by Wyndham. Wow. Ayun guys, nakakatuwa yung Ramada. So just in case na mag-boom na siya or mag-open na siya, check nyo ha. Ang ganda ng pwesto niya. Katabi lang ng McDonald's.
Ayan guys, alam niyo naman na napaka-memorable din nitong McDonald's guys kasi dito natin kauna-unang nakilala yung dalawang bata na mababait na nagbebenta ng mga necklace at saka ng bracelets, si Hamir at saka si Muhammad Asli. And then, dito na rin natin na-meet yung family ni Muhammad Asli kasi si Hamir wala na dito guys, nasa Mindanao pero babalik din yata siya this year. Anyway, then dito mismo sa McDonald's nag-decide ako na gawing isa sa mga scholar ko si Muhammad Asli. So bali ako yung bahala sa mga school needs niya, kung may tuition fee man, yung uniform, basta school related. And yun na nga, na-meet ko yung family niya. Ang bait ng parents niya guys, deserve ni Asli na matulungan. And actually alam nyo ba, nagba-viral na siya dito. Kaya kilala dito yung bata. Hindi dahil sa akin nag-viral kumbaga may mga nakikilala siya na mga or may mga content creator din na nandito na siya talaga yung na-attract nila. Tapos yun, binibentahan niya hanggang sa nagba-viral yung mga videos. Deserve. Okay, so sige. Kasunod ng McDonald's pala guys, itong na-try natin before na real coffee. Kung mahilig kayo sa calamansi muffin, try nyo dyan. Pero I've heard meron silang bago yung mango muffin. Since mahilig tayo sa muffin, bahala na. Pero hindi sa vlog na to. Tatry din natin yun, ha? Ayan siya. Okay, so tara. On to the next one. Katabi lang guys ng real coffee, may mga convenience store na dito kung gusto niyo. At dito rin ako kumakain before. Ay, oo nga pala. Meron kasi itong guys, merong accommodation dyan pag pumasok kayo dito in between ng convenience store na to na ES Pascual at saka itong nakita nyo lang UA Spa. And then meron ditong kainan. Kung gusto niyo pong breakfast option, mga silog. Meron. Tapos pag pumasok kayo dito guys, ay ito pa pala, may nagtatanong din ata sa vlog natin. So pasukin lang natin. Grabe guys, umaraw na siya. Look, ayan no. Wala na yung maitim na ulap kanina. So anyway guys, dito sa Taj, isa rin to sa mga memorable sa akin kasi nag-stay din kami dyan for how many years din? Mga 4 consecutive years din nata. Tapos lumipat kami sa De Paris and then sa kung saan-saan na. Nilibot ko na siya. Okay din dito, sobrang mura lang. Para lang kasi siyang guest house. Yung Taj ha. I think nung time na yon medyo so-so sa internet. Tulugan lang naman kasi siya. Dahil dati noon madalas kami lumabas, maglakad-lakad. And then may halo mango na rin dito. Isa sa mga kilalang dessert store dito sa Boracay. Tapos sa taas niya guys, yung Shenas Beach Resort. Tinanong ko siya kasi alam ko pag nadadaanan natin to, wala to sa Agoda. Nandun ako sa reception kanina. Sabi ko, ate, meron na ba kayo sa Agoda? Sabi ni ate, sa July, mag-i-start daw. So check nyo na lang ha. If ever kasi dito kayo mag-stay guys, tapos yung room ninyo is na tapat dito. Ayan may view kayo. And then meron din silang rooftop ba yun? Parang meron nga. Meron silang rooftop. Nice. Okay. Next tayo guys is itong Lishui Beach Resort. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Alright guys, so nandito tayo sa tapat ng Mandarin Nest kung saan kilala si Sky, which is every 5 PM guys, daily yan dito sumasayaw si Sky, pati yung mga kagrupo niya. Sky's the limit, yan yung Facebook page nila. Pero if ever 5 to 5:15 PM hindi nyo nakita si Sky tapos sumasayaw yung mga kasamahan niya, possible nandun siya sa may 8 by the beach na resort, which is Mandarin Premier. Hinuhugot kasi siya doon, and ang sayaw naman niya doon is around 6 to 6:15 PM. Ayun ha, kasi dito guys, makita nyo 4:45 pa lang, OA na yung dami ng tao dito naghihintay sa kanya. Tapos if ever nandito man siya, picture taking right after. And every Sunday yung off niya. Ayan, sinabi ko na ha, sa mga gusto makakita kay Sky. Okay, so tara, on to the next one tayo. Ganda ng panahon, tapos high tide pala. Yes.
yeah, oh yeah, oh So guys, ayun yung D-Mall, Cafe del Sol, tapos katabi niya yung Balikay. And then may Saboria Kitchen and Lounge. Then dito, yung Season Coffee. And guys, remember nyo kung anong pangalan nito before? Ito yung dating LU Inasal. Naging Hacienda Inasal. Remember nyo, nag-LU, wala nang LU Inasal. I think, hindi kaya i-renovate din siya or magre-rebranding sila doon. I'm not sure ha, kung magiging Hacienda Inasal na rin siya. Kasi, pili ko same branch na naman sila. I mean, same resto. Diba? Nagre-brand siya. Tapos again, Season Coffee sa taas. Tapos, meron ditong isang bagong bukas din na restaurant, which is I think last year pa rin, na hindi pa natin natatry, ang Kusina Boracay. Ayan. Mura lang din dyan guys. Try nyo kung gusto ninyo. At saka as early as 9 AM mukhang open na siya guys. Next naman is Bamboo Bungalows. Ito yung exit bar guys. Kung narinig-rinig nyo na yun, na tara mag-exit bar tayo, eme-eme. Dito yon. Tapos, meron ding accommodation. Tapos, katabi niya na yung Red Coconut. Guys, magkaibang Red Coco Inn de Boracay sa Red Coconut ha. Ang Red Coco Inn de Boracay sa Station 2 katabi ng Save More. Ang Red Coconut, ito siya. Isa sa mga OG na rin na hotel dito guys. Beachfront Resort dito sa Boracay, Station 2. Ayan, tandaan nyo itong Red Coconut. Ha? Kasi ang katabi niya na is may daanan going to the main road. Ayan, may way to going to the main road. Ang labas nyo na dyan is yung malapit na sa BPI sa Tiger Spa sa main road, sa Station 2. Tapos, kapag sinuyod nyo yan, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung mga accommodation na meron dyan ha. Merong Seabird, merong Piccolo Hotel, merong Julius Boracay, merong Stay In Station 2, and JJ Resort and Spa. So ito guys ha, if ever hinahanap niyo yung Idalicious, ito lang siya. Yan, ito na mismo. Crocs, shawarma, may Ron's Turon, may Jonas. Akit lang kayo, pasok kayo sa loob. May makikita rin kayong logo ng El Fuego kasi accommodation na dating GT Boracay. Itong view. Kaya naman kapag mga sunset, dito kayo pumesto sa taas. Ay, ang gaaga nila. Akit nga tayo. Okay, so ito, kasi madalas nyo nakikita yung Idalicious kapag gabi, kumakain tayo, di ba? Pero guys, kapag umaga, ang ganda rin ng view, di ba? Actually, hindi naman problema kung mainit na dito kasi dito may lilim. At saka mahangin dito ngayon. And then, safe to say na siguro open sila mga 11 AM. Yun na yun, okay na yun. Tapos hanggang 10 PM. Ano, iinom-inom ka lang dito or kain ka dito. Kasi may electric fan naman sila guys. And again ha, pwede nyo pa rin magamit yung MP meal natin dito or Mark Paragas meal, and that is dalawang order ng paa. Kung magkano yung price nyo sa menu nila, yun na yun. Pero ang pinakalibre natin is dalawang juice or dalawang cucumber juice. Hindi yun pwedeng paghiwalayan ha. Like kunwari, pwedeng isang ano lang sa MP meal, ganyan-ganyan. Yun na yun, dalawang paa or dalawang pecho, tapos ang libre natin is cucumber juice. Dalawa din. Okay guys, so finally, we are done sa pagsuyod ng Station 2. Kasama na rin yung D-Mall sa mga beachfront hotels and accommodation. Dito lang yan syempre sa Boracay at makikita nyo sa Agoda. Again guys, ako naghanap kayo ng mga hotels. You can use my promo code sa Agoda, MP Hotel Agoda. And kung gusto nyo yung mga water activities, kung ayaw nyo kunin si Kuya, pero kunin nyo na. Sa ibang lugar na lang ha. Kung naghanap kayo ng mga tours, activities, SIM cards, then you can use my promo code MP Tour Agoda. So nasa tapat tayo guys ng Muni Muni, and ito na yung magiging basis pala natin. Katabi lang naman yung Jerry's Grill at saka yung Starbucks, kasi every time na may mga activities kayo, kumuha kayo ng Red Wave or Red Whale dito sa Muni Muni ang pick up. So Station 1 na daw yan, so dyan tayo mag-i-start ulit from Station 1 naman hanggang doon sa dulo
kung gusto ninyo. Okay? So ayan, actually ang gusto kong gawin next is naghahanap ako ng pwedeng tambayan na kainan or mag-breakfast man lang kasi wala pa tayong breakfast. Hindi tayo nagbo-breakfast kahit gumigising tayo ng umaga. Actually, nga pala, wait. Bumili pala tayo kay Kuya Jason ng bibingka, ng kutsinta at saka ng turon. Kailangan na lang natin ng drinks. Naisip ko, may coffee shop ba ditong malapit? Oh, Starbucks na lang Magi-Starbucks ba tayo? Parang hindi ako guys fan ng Starbucks. Sorry naman kasi may mga ka-empinatics din tayo na sobrang hilig sa Starbucks. Halos sa araw-araw. Na ano lang ako sa kanya, parang iba yung lasa niya. Mas gusto ko pa yung mga lokal na coffee shop. Meron dito Fiesta Souvenir Cafe. Merong Starbucks. Tapos other than that, wala na ako nakikita. Okay, so meron din naman dun sa Seasons Coffee, di ba? Meron din sa likod nung Epic Bar. Kaso medyo malayo na tayo konti. So sige, bahala na. Maghahanap tayo. Pero ngayon, tikman na muna natin yung pagkain ni Kuya. Tapos habang nakatingin sa view. And guys, high tide. Nakakatuwa. Tapos alam nyo ba? May isang vlog ako na mapapanood ninyo. Naipalabas ko na ba? Just in case hindi pa, yung Malay Day natin. Bali, kasama ko si Giovanni at saka si Brian na Enjoy Life Boracay. Nag-Malay Day kami, tapos nagpananghi cave, and then may pinuntahan kami isang abandoned resort na may magandang view. Tapos nagpunta rin kami sa Hurom-Hurom, which is kung saan merong cold spring. Tapos, ang suot nating tsinelas guys is yung Havaianas natin. Mahilig kasi ako sa Havaianas guys. Kasi gusto ko, tumatagal yung tsinelas. Na ganun ng brand. Guys, buti na lang, konting-konti na lang Ayan na siya As in, konting lakad ko na lang nito, mapuputol na siya. Usually, kapag nagpupunta ako ng ibang bansa, meron akong spare slippers. Hello po. Let's go. Anong name? Kirby po. Kirby? Opo. Yeah, sige ta. Ako na. Gusto mo? Okay, ako na lang po. 0.5 tayo. Dito tayo sa beach. Basta ako Ayan. Ano po Check. ako? Salamat po. Dito rin. Phone ko. Ay, okay. Hanggang kailan ka pa? Ngayon po, uwi na rin po ako ngayon. 1, 2. Ano, say Thank hi you po. Hi! Bigyan kita ng sticker. Ay, salamat po. Pwede ba yung sa laptop? Yes. Thank you so much. Wala na kasi akong tote bag Yung Taiwan mo yung lagi kong pinapanood. Yes. Thank you. Well, thank you so much po. Certified. Ingat po kayo. Ayan. Safe travel. Taga saan ka? Pampanga po, Clark. Guys, Kirby all the way from Pampanga. Yes, Ayan. from Pauwi na Clark. siya. Yes. Thank you. Ay, gusto kong pumunta ng Pampanga. Punta po kayo doon pero walang ganito kagandang beach. Kasi walang Yeah, I beach know. doon. Ang malapit lang pero Subic. Yes. Pero hindi ko gusto Subic Ang Oo. pangit itong... Sorry naman. Mas maganda dito. Sobra. Oo naman. Thank you po, Thank sir. you, Kirby. Ingat Nice po to meet kayo. you. Ingat Have po, a safe flight. Sir, salamat po. Safe travels din po. Next time ulit. Bye-bye. Sige. Bye-bye. Ayan. Balik tayo dito. Nakakatuwa naman. Ay, saan kaya siya bumili nung Hindi ko natanong kung saan siya bumili nung kape. Pero mas gusto ko iced coffee. Hanap na lang tayo. Hindi tayo mag-Starbucks for today's video kasi medyo pricey siya for me. Mayayaman naman sa Starbucks kahit hindi tayo pumunta dyan. Tumulong na lang tayo. Ay hindi, meron pala dito. Hanap lang ako guys dito sa Station 1 ng coffee shop. Tapos magte-take out lang ako. And then hanap lang tayo ng siguro maupuan dito. Tapos kwentuhan tayo Sige, wait lang. Diyan lang kayo Moments later. 30 minutes later. Charot lang. Mga 20 minutes, hindi, mga 10 minutes lang. So bali, nakahanap tayo guys na cappuccino, cold. Doon ako bumili sa may Aplaya. Yun yung pinakamalapit na restaurant na meron silang kape. Ice. Yes. And yes, going back. Going back to sa chinelas ko. So yun nga, every time na nagta-travel ako abroad, kahit actually domestic, meron akong spare. Nagkataon lang na nagdala kasi ako ng aqua shoes, kaya hindi ako nakapagdala ng spare na chinelas. Marami akong chinelas dun guys na kinokolekta talaga. Pag nagustuhan ko kasi guys sa Havaianas, baka naman. Ayun, bibili ako. Tapos buti na lang guys, hindi talaga siya nasira kahapon sa vlog namin. Ang dami pa naman naming inakyatan. Tapos ramdam ko na siya. Buti na lang hindi siya bumigay. Kaya gusto ko ng Havaianas kasi kasi matibay. Ang size ko pala 43-44. So anyway, ayan guys.
Ang saya dito ng ng view natin. Nasa likod ko is yung Island Souvenirs. Ang Habayanas kasi is nandun pa sa Station 1. Bala ko kasi dapat bumili talaga nung spare. Eh, no choice tayo kasi baka masira to any moment at maglalakad tayo pauwi. Okay, so tingnan natin to guys. Oh, tapang. Sabi ko kasi kay ate, tapangan mo. Ay, shoutout kay ate sa Aplaya. Hindi ako nakapag-video kasi Station 1 pa yun eh. Bukas pa yung vlog natin for the suyod ng Station 1 eh. Gusto ko sana meron doon shake kato. Shake kato is parang espresso siya na ice. Sabi ko, ate, matapang ba yan? Opo sir. Ay hindi, huwag muna kasi baka ang ating acid bilang nag-norize tayo eh, tapos yun agad ang iinumin. So anyway, oo nga pala, kain tayo dito ng kutsinta. May dala rin ako guys palagi na vitamin C, which is yung calamansi juice nila dito. Ayan o. Palagi ko iniinom to guys kasi nga sa ginagawa nating pag-vlog, medyo pagod-paguran din tayo. So at least meron tayong vitamin C. Though meron naman akong vitamins palagi. Ayan na. Guys, clean as we go ha. Itong turon, ay! Ako lang bakla no? Ay! Ay! Sino kayo? So ito guys, may ubi siya sa loob. Tapos may cheese. In fairness ha, natikman ko nito kahapon. Pinakain ko na rin to kaila Giovanni at saka kay Brian. Hindi siya ganun katamis. Huwag nyo na lang palagyan nung parang pinaka-ubi syrup. Kasi wala to kahapon. Maliit lang siya. 10 pesos isa. Guys, ubi and cheese sa loob. Masarap. Kung ayaw nang masyadong matamis, huwag nyo na palagyan ng syrup. Pero, without the syrup guys, kahapon na tikman ko, okay siya. Magugustuhan ng mga bata. Ito na yung breakfast natin. Currently guys, nasa 9:34 AM na. Kutsinta naman tayo. Ang kutsinta ni Kuya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces for 30 pesos? 30 pesos ba? Ay, hindi, 20 pesos lang. Maliit lang siyang kutsinta. Alam niyo yun guys, yung kasama nung mga naglalako ng taho ng kutot kutsinta dati, wala na siya. Alam niyo ba, palagi ako bumibili nun ng mga high school, college. Tapos parang as time goes by, wala na siya sa mga syudad, no? Sa mga kalye, mga ganyan. Nag-upgrade na kasi sila ng mga lasa, mayroon na may mga yemasal sa ilalim. Meron na rin, may nilalagay na rin ng caramel syrup. Pero mas gusto ko pa rin yung lasa ng kutsinta na the best as Pinoy kutsinta talaga. Yun yung masasabi ko Pinoy kutsinta. Kasi mga batang 80s, 90s, kung nadatnan nyo pa yon or naabutan, di ba? Kain tayo guys. Oh my god. Guys, naiiyak. Hindi, yung lasa niya. As in, yung dating kutsinta. Uy, hindi ko, si Kuya nakilala ko lang ha. Hindi ko siya yung pinapromote dahil kilala ko. Yung ganun. Grabe, ang sarap. Guys, promise. Bumili kayo. Tapos sabihan nyo ako kung hindi masarap ha. Ito talaga yung lasa ng kutsinta na gusto ko. Yung mga naglalako pa, yung nakaganong pa sila tatay. Kutsinta, tapos yung putot kutsinta, tapos may tutut. Yung gano'n. Tututut. Yung... Oh. Tapos nyog, yan. Dati pinapapak ko talaga yung nyog. Grabe. Guys, hindi ako mahilig sa kakanin. Sa puto, sa biko okay. Sa kutsinta okay. Basta nagustuhan ko, okay siya. Ha?